Question is intended for the mental health. A question, Ate Colleen, how can we differentiate between normal stress and mental health disorder? Stress, How can we differentiate. differentiate between normal stress and mental health disorder? Normal stress is kanang naay disturbance sa imong kaugalingon. Kanang disorder, it is diagnosed by psychiatrist or psychologist, and then nana sila'y kanang tamdanan kung pila na ka months, pila na ka weeks, unsa ang level. So nana sila'y kanang kung magpa-check up ka or kung mo consult ka og psychiatrist or psychologist, mao na ang kanang mental disorder, mao pa ta makaingon. Pero kanang normal nga stress usahay kuan ra ba na nato ma-misinterpret nato, no, ato nang ingnon atong kaugalingon dajon nga depressed ko or nakoy anxiety, di ba? We should remember nga dili ta pwede mo diagnose sa atong kaugalingon, no? Kung ma-stress ka, consider it nga kanang normal na siya nga stress. Kanang everyday nato nga stress, it is normal. Everyday nga disturbance sa atong hunahuna o sa atong heart, consider it as normal. Pero if pamati jud nimo nga dili na jud ni maadyo, dili na ni ang normal, mo nang mo consult na jud ka og expert. Okay? I hope na answer to si nga question. Okay, thank you, Ate Colleen. So kani nga question is diri is pare naigibot ang dire, pangutana nila dire, nganong naay bayad sa simbahan para sa mga sakramento? Bantay mo. Majong buntag na tong tanan. Majong buntag itong tanan. Kana kay kumusta man inyong pagkatog? Kumusta man inyong mental health? Okay ra. Paminaw. Kamong diha sa likod, paglingkod mong tarong. Kaya aron matubag ni, o di mo patakag interpret. Sige. Unsa man ang meaning sa sacraments? Nakasabot mo? Ang mga sakramento, the sacraments are visible sign of the invisible symbolism established by Christ to give us grace. Pila man ka 7 sacraments sa simbahan? Very good. Kaya nahugming ko, murag walo man to, no? Ang 7 ka sakramento, unsay una? Bunyag. Kisay na bunyagan na din, he? Ikaw, Lynn. Ma'am, mapaka na bunyagan? Isang kamot. Kisay na bunyagan din, he? Isang kamot. Padituti. Nabunyagan po na siya. Ang ikaduha, ang sakramento, unsa man? Kumpirma. Kisay na kumpirmahan na din, he? Ang wa pa, isang kamot. Wa pa. Oh. Sunod sa kumpirma, unsa man? Kumpisal. Sunod sa kumpisal. Kisa na kumpisal gabi eh. Oh, di mamakakha kaya magkumpisal sa mong balik. Sige. Ang sunod sa kumpisal, ang unsa man? Pagpangalawat. Ang sunod sa pangalawat? Kasal. Para ninyo.
Ang ikapito, holy orders para namong mga pari. Ang ikaunom di ay. Ang ikapito, ang unsa man? Ang kanang magsakita. Anointing of the sick. Kini nga pito nga mga sakramento nagagikan ni sa atong Ginoo mismo. Paminaw ang balikon. Kini nga mga sakramento gitukod ni Kristo. Siya mismo ang nagtukod ni ini ug iyang gi-entrust dito sa dinhi sa atong simbahan. Nangahulugan nga dili ni among mga pari ang mga sakramento. Kasabot wa? Okay. Ang mga sakramento dili amo. Ang sakramento tinukod sa Ginoo alang sa paghatag nato grasya gikan sa duyan hangtod sa lubnganan. Kining pito nga mga sakramento nag-uban nato gikan sa duyan tungod kay bunyag hangtod ta ilubong naa ang mga sakramento sa simbahan. Ang pangutana, nganong na may bayad sa mga sakramento? Nakoy counter question yana, mabayaran ba di ay ang grasya sa Dios? Dili. Mauna nga dili bayad ang inyong ihatag sa misa kay way tao o way amount nga kwarta nga igong mabaylo sa grasya sa Dios. Klaro? Kana mo nay una. Ikaduhang tubag mao ni. Ang inyong paghatag og kwarta isip sa inyong hunahuna bayad, di na sa bayad. Gitawag na og love offering. Nga naman nga muhatag man ta sa simbahan. Tungod kay usana sa atong responsibilidad isip membro sa atong simbahang Katoliko. Unsa ra na nga passage, brother, nga kita mohatag sa simbahan San Pablo? Ay mabasa na to guys sa 1 Timoteo. 1 Timoteo og 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 17. og usa pa. Napod sa 18. 1 Timoteo 5:18. Thank you. Tungod ni ana isip simbahan aduna tay responsibilidad sa pagtabang ni ini. Nga naman padre nga naa may fix nga bayranan gitawag na og aransel. Mga igsoon musugot mug sa di nagpuyo ta sa kalibutan nga naglibot sa mga panginahanglanon o kini nga panginahanglanon nanginahanglan og unsa kwarta. Do not get me wrong, wa ko nang muyboy ha. Sige. Pila ka buok ang trabahante sa simbahan? Pila may mabayran sa maintenance sa simbahan? Ang tubig ug kuryente, way puas, mo saksak mo sa iyong mga cellphone, magpatungod mo sa electric pan nga ganahan jud mga maigo mo. Sa suga sa tong simbahan nga nindot kaadyo. Sa daghan nga mga gadget, sa daghan nga og burn out pa mag-generator pa ta. Wa pay labot na sa mga sweldo sa atong mga trabahante. Mutuo mo sa di, tuo na lamang mo. Daghay scholars ang atong kada parokya. Kinsa may mo pakaon nila, kinsa may mo pa eskwela. Daghay projects ang atong simbahan. Tinuod na mo donate. Mo donate ba ang tanan? Asa man kuhaon ang pagkaon namo? Di man may mga maestro o maestra. Tingalig nakalimot mo nga mukaon pud me.
Tingalig, makalimot mo nga, manabuntig may maligo. O napon may mga beauty kit. Asa man mo kuhaon ang among panggasolina. O musugot mo sa dili ko mulimod ni ini. Nga kami isip mga pari napod mi pinaeskwela. Di mi katalikod sa among pamilya. Kalain gud pang paminawon, pari di katabang sa pamilya. Asa man ang share di ay padre. Nganong na may fix. Adunay fix aron nga adunay uniformity ang atong paghatag. Pila ra gud ang aransel, pila ra gud ang certificate sa bunyag, 100, 150 sa uban. Depende sa kadak-on pud sa parokya. Kaya ang mga parokya nga tuas gagmayng baryo, di man na pareha og income sa dako nga parokya. Ug ang dako nga parokya, daghan po'y pari ibutang tungod kay daghang mga sakramento to cater your spiritual needs. And that is your right nga makadawat sa mga sakramento sa simbahan. Again, ikaduhang tubag, nanginahanglan og funds og kwarta aron makasurvive ang atong simbahan. Ang pangutana, mahal ba? Di ko mong pakasal, padre, kay mahal ang bayad sa simbahan. Di na tinuod, bakak ng dako. It's a lie. No? Nga naman, ang mahal, kini. Ang bayad sa inyong katiter. Kiterer bitaw, di katiter. That was supposed to be a joke and you're not laughing. No? Maunay mahal. Ang bayad sa inyong skining videography, ang bayad sa inyong mga sinina, ang mga abay, ang mga unsa pa na diha, maunay mahal. Ang sakramento barato tag 2,000 ra. 2,000 bayad na di na bayad lagi. Aransel na sa simbahan nga naman. Kaysa dihang gikasal mo, wa mo nakasabot ang suga sa atong simbahan, sodium light, mga nindot ka adjong labi nag dito sa amo sa sugod, ara induta jud sa amo ang retablo. Gold jud. Nya ang mga suga na pakantura mo di ba kay ito no mahagit ni espiritu ron no magpagol na ni sa isang garahe bitay joke no 2,000 alang na sa maintenance fee. Kaya again, dili mabaligya ang mga sakramento. Ikatulo, asa man padre mo padong among kolekta, ngayon diyong na kolekta. Sultihan tapod mo, aron nga makasabot mo. Ug naam gali ubang relihiyon nga mangutanan ninyo nga namaligya mig sakramento, kini ang ilang itubag ug andam ug taganami nga mohatag og kape sa mga percentage ug asa padong ang kolekta. Mga igsoon, ang 100% nga kita, di man na ingon ito kita, kaya wag man maligya. Ang 100% nga collection, that is the right term, kapila pa na bahinon. To give you kining an idea on how to divide the collection, mauni na sa simbahan, sa akong gisulti ganina, sa mga tao nga atong gisulduhan, napatay charity works, daghan, naapo dyan ay bahin ng atong diocese. Ang atong chansiri, manguligta po na sila tungod kay aduna po'y daghang programa atong diocese such as charity works, pastoral works, mga kining daghang mga projects, kanang mga diocesan activities daghan. Ug kita usab mo forward didto sa ato ang natay i-forward dito sa Archdiocese ug naman gani naapod tay i-forward dito sa kining Jerusalem Protera Santa sa Holy Land ug sa daghan pa kaadyo nga gastoanan sa atong simbahan. Mga igsoon, kung mao man gani na ang inyong gihuna-huna lamang
Kung mauna ang inyong pagtanaw sa simbahan, nga kaming mga kaparian nagpadato sa among kaugalingon, you need to re-examine your faith. Kung mao man lang jud gani ba, nga sa kada simba nimo, sumaagod, muli-li daymi sa injuhang isod anang sibot. Mangadyo imig sukli. Diba? Kung malate mo, manirado mi di. Kung di mo mohog, di mo pakakalawat. O kita sa insugini ka na pila na kamilyon, mupugos mo make 10%. Nga naman, again, it is because the amount that we give to the church is what we call love offering. There is no such thing as forced love. Why gugma nga pugos? Love offering is voluntary. It pains us a lot to hear from our parishioners nganong na maligya mog sakramento. Baylo daw ta, kamo sa among poder. Di ba sa pun lalim? Nag-expect na kudaan na ani nga pangutana. Kaya mao man jud na ang number 1 nga isyu nga ihatag sa simbahan, mga igsoon, musugot mog sa di 2 digits ang among madawat. Kana mauna nya di po yun na by percentage sa among share sa pari. Fix pagajud na. Of course nga naman padre nga naman mo kwarta, of course kay naapoy kami nga nangalagad. Moabot pud ang grasya sa Ginoo nga sa mga times nga wa mag-expect. Aw siguro di po ko mo deny nga naapoy pari nga mga hiwarta gid noon. Pero di tanan pod. Kung kana lang jud pod ang inyong pagtan-aw sa simbahan, I think we have to re-examine our faith. Mingon ang Ginoo, ang nagtrabaho worthy nga tagaag sweldo. Mana kita mga igsoon, kung muhatag ta sa simbahan, nagsakit ba ang atong dughan? Kung mao man gani na nga sa iyong paghug sa sibot nga maghuna-huna mo nga padung sa imong bulsa, adya mo hatag palihog. Klarohay ha? Kung musimba mo o maghuna-huna mo nga na maligya mig sakramento, adya mo hug. Kay daghan pang mga tao nga naghuna-huna nga ang ilang gihatag ilang pagmahal o pagpangga sa simbahan. And I know nga dili mo ingon ana. Ahol ning gisulti for you to be informed and for you to know our sentiments, because we are one church and we share the same sentiments, we share the same faith, and we have the same Lord. Ug mao na mga igsoon nga nagwali naman ko nining insug pangutana, and I hope nakasabot mo. Kasabot wa? Very good. Atong pakpakan, atong kagalingon. Thank you so much, Father Dennis. Siguro, excuse me, brother. Okay, ngano nakapangutan na sila niya na kikasagaran maunay gamiton sa mga lain sikta aron pangdaot sa simbang Katoliko. Tinuod maunay gamiton. Pero kung sama na nga, kung tumanom pa lamang gyud unta nato, no? Kung nangato pa lamang simbahan, sama pa lamang kaniadto, supposedly kini sila angay ni sila mudawat sa 10%. No? Base sa Biblia, ato nang mabasa diya sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 8. Ang giingon diha, palihog ko brother. Sahab lihod. So sa sulat ni Propeta Malakias kapitulo 3 bersikulo 10 nga nagingon, dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayin ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa magdagayon gayud ang mga panalangin. So ang suko gayud unta sa Dios, ang 10% dada sa templo. No? Pero tungod sa gingon ni Padre ganina, kay ang ilang gisunod dinhi kini mang love offering nga gihimo ni Kristo. Sama tong gihalad sa usa ka byuda nga usa ka dako na himuot si Kristo. Amen.
So love offering na siya. Pero kung nato untang tumanon para mawa na tanan, ihatag nato ang 10%. Kaya kung natuman pala ng 10%, wa na day kanang ilang pangdaot sa laing tinuan nga, kung mamatay, bayad, ilubong, bayad. Ha? Pabunyag, bayad. Pero kung kintahon nato, bisan karon magkwintahan na ita. Mas dako gihapon tag tagaanan dito sa 10% ikumpara sa atong gibayad dire kung magisgot man lagi tag bayad. Kay mao man ay kasagaran gusto nila ipagawas nga nagbayad ta, di ba? Gusto ninyo kwintahon nato? Ha, kwintahon nato? Pila man bayad sa bunyag? Ha, pila bayad sa bunyag? Espesyal. Pila? Pila? 1,000? Imuna to 1,500, kamay ra ng 1,000. Onya kining kuan, kining unsay tawagan ni? Kining kumpirma. Pila may bayaran natos kumpirma? Ha? Pila bro? 300 kagamay. Imuna to 1,000. Kay bas yang assistant sa pari mo inom og San Miguel Beer. Ha? Pila na? 1,500 plus 1,000, pila na tanan? 2,500. Unsay sunod? Kasal. Pila may kasal? Pilang kasal? Mabayad tag kasal? Espesyal? Espesyal. 2,500. Kagamay ng 2,500. Muna to 3,000. Pila na? Kwintahan ninyo. 3,000 plus 2,500. Pila na? 5,500. Patay. Andi hugwa man ibayad. Ang patay, pila may bayaran nato mamatay? 1,500 kagamay ng 1,500. Himo na tog 2,000 gyapon. Pila tanan na bayaran? Ha? 7,500. Onya, kwintiman niya 7,500. Inya musimba ta, pila may inyong ihalad? Nay piso, nay 5. Ang uban maro-maro pagkot sa bulsa na ipapil pangitaon sinsiyo ra. Ay butalan na to naghalad mo 100 kada simba sa isa ka bulan kapila kaupat 400 sa isa ka tuig pila. Ha? Pila kwenta palihog kay hinay tag mathematics. 4,800 sa isa ka tuig. Nya ibutang lang nato na po ka tuig ra ta mo sigig simba kay human sa na po ka tuig matay na ta. Be, sige. Pila tanan? Pila to? 7,000 pila to? 7,800 4,800 i-times sa na po pila? 48,000. Atong kwintahon. May calculator ta. So 48,800 plus katong 7,000 pila to? 7,500 plus 7,500 pila tanan natong nabayran sa tibok natong kinabuhi gikan sa pagbunyag nato tungod sa katong pagkamatay na pura ka tuig ha. Nakabayad tag 76,300. Dako dako gamay 56,300. Dako o gamay? Gamay ra na. Gamay ra no. Arita sa 10%. Pinta tag 10% ha. Wa pay labot sa labo piring. Porsyento ra ni. Sa laing reliyon. Di na lang ta magkwenta ng sweldo sa mga maestra, sweldo sa mga profesional kay dinagko man na ari ra ta sa mag-uuma. Mag-uuma pila may kita o mukita man tag 10,000 ang buwan. Mukita man gani kung 10,000 ang buwan wa koy trabaho. Ha? Pila may 10% sa 10,000? 1,000. Very good. Atong kwintahon 1,000 kada buwan. Sulod sa isa ka tuig pila? 12,000. Ibutang la po natog na po ka tuig kay mo patay na po siya. Times 10 pila?
120,000 wa pay labot sa love offering. Amen. Kinsay dako karon, sa Katoliko o sa laing pundok? Mao nang di ta magreklamo kung muhatag ka sa simbahan. Amen. Pagpaka nato ang Ginoo. Katong explanation sa atong mahal nga igsuon, tinamban gyud to og kining gitawag na to og kanang honest nga pagkwenta. Siguro napud tay gamay nga ikasulti siguro sa simbahan na adyan ang bumugusuko diha. No, kining again mga igsuon, kung imo gyung subayon ang kining scripture about 10%, kita unta ang angay nga mosunod niini. Apan ang New Testament sa pag-abot ni Kristo, ang gitawag naman nato og love offering naman natong gisunod, mao na nga ang inyong gugma alang sa Ginoo, bisan pa og ginagmay na nga paghatag apan kinasing-kasing, kaysa dinagko inyong ihatag apan aduna mo'y pagduda og sakit sa iyong dugan sa iyong paghatag, mas mopili mis ginagmay nga kinasing-kasing. Akong balikon, way kwarta nga mabaylo nga makapalit sa sakramento kay kini tinukod sa Dios. Apan di pud ta makalimod, di ta makadinay nga ang simbahan gigovern o gibuhi usab sa temporal goods nga naglibot niini, o aron to acquire that temporal goods nanginahanglan ta og kwarta. Di man sayop ang kwarta, wa may yawa anang kwarta. Ang makayawa sa kwarta, ang kahakog sa tao, maunay isyo diha. Dili ang isyo kung mapalit ba ang sakramento. Kaya ang sakramento di dyan mapalit. I hope na nakasabot mo. Salamat sa inyong pagpaminaw o proceed to the next question. Okay, so laing pangutana. Thank you, Father. Thank you sa CFDE. Kini is for mental health. How does social media usage impact the mental health of teenagers and young adults? Dako ka jud sa jag impact jud. No, kay daghan man tag makita sa social media jud bisan unsa. And then kung unsa ang atong gusto nga gusto nga ipagawas, mao pud na siya ang atong makita kanunay. Unsa, it will influence our emotions, it will influence our minds, unsay atong hunahunaon. Mao ra pud nang kanang mo na ang pinaka simplest nga impact sa social media. And then mo to gingan ganina kanang too much nga usage, kanang halos di na matug or gamay na laman ang time para matug, kay nagsigira og tanaw og reels, sigira og pananaw unsay post sa uban, unsay imong ipang-share nga mga post pod ingana. So dako kaadyo na siya nga impact. No, kay pila ka oras atong gihatag ana sa 24 hours nato sa 24 hours, no, pila ka oras atong gihatag for the social media. Unja ang atong plano unta nga mao'y buhaton, di na nato matuman tungod kay mas daghan ta gihatag sa social media. So mo na siya. Okay, thank you, Ate Colleen. So kani, pwede ang pare, pwede pa ang CFDE. O, CFDE. Asa mabasa sa Biblia ang pagpanguros? Unsay proper sa pagpanguros? Kay siguro sa nakitaan, kay na may manguros, brother nga, ingana diri. Napoy, ingon diri. Diyan apoy mo ba, o sa madyong amin, ingon or ingon? Okay. O na ingon. So, sa di pa kumuhata kung asa mabasa, pwede lang ninyo natubagon og kinanto. Gusto, nakadungog na mo kinantong tubag? Wapa. Pangutanong gani mo laing tinuan, ngano ang Katoliko manguros? Ang tubag na to na timailan nga dili ta iya sa yawa, kay walay yawa nga manguros. Kita na mugyawa manguros? So kung dili ta manguros, sakop ta sa kamoy nag-ingon.
No? So mo na nanguros ta kay dili ta iya sayawa. Karon biblical ba ang pagpanguros? Biblical. Mabasa nato sa 1 Korinto kapitulo 1 Korinto 8:18. 1:18. Okay, paliw ko basa, brother. Gingon nining kasulatan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus binuang alang ni adtong nangalaglag apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. 1 Korinto 1:18 unsay gingon? Alang ni adtong nangawala ang cross binuang. Alang natong mga linuwas ang cross gahom sa Dios atong pakpakan ang Ginoo Kristo. So kung dili ta manguros sama ta ni adtong mga nangawala. Amen. Ang korong pangutana, iniyaman si Padre, at least matudloan ta sa proper pod. Doon naman po'y manguros ka ng pinakatay o ka ng minulde. Matud pa nila pinakatay ko na. Pinakatay doon din ako. Minulde ka ito pinanana. So hatong basahon sa Biblia. Genesis 48 versikulo 14 gingon ri. Apan gikuros ni Jacob ang iyang mga kamot. Gitapio niya ang iyang tuong kamot sa ulo ni Ephraim nga maoy manghod ug ang wala sa ulo ni Manases nga maoy magulang. So kini day pagpanguros dili lang sa atong panahon karon. Panahon pa sa Old Testament naa na di ay ning pagpanguros. Amen. So unsa man ang isaktong pagpanguros? Ngano manguros man ta? Mao kana ang atong pagpasinugog sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Mabito moingon nga ngani mga Katoliko kung nasa sa kananan manguros. Onya moagi simbahan manguros, makakitag maot manguros. Jesus Maria Yosef kamaot. Ngano manguros? Tungod kay nagpasidungog kita sa Dios Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. Ngano sa pagkananan manguros ta? Nagpasalamat ta sa Dios Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kung moagi tag simbahan atong girispitaran ang balay sa atong Dios Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Brother, kung makakitag maot, nanguros gyapon ta. Ato gyapon gipasalamatan ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo kay bisan ingunan ang dagway gitagaan siya glugway sa kinabuhi. Amen. Samo na. Magunsa man ang purtik ang gwapa, unya karon ra ka gipakataw ug mapatay na ka. Maayo di. Maayo gyapon na. Mao na siya. So bulahan kita nga gitagaan og taas nga kinabuhi. Mao nang kinahanglan pasidunggan nato pasalamatan sa kanunay ang Dios Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Nya paitugang nato. Galacia 6:14. Gingon dire. Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nato ipasigarbo ang cross ni Jesucristo kay pinaagi sa iyahang pagpakamatay sa cross kitang tanan iyang giluwas sa atong mga kasalanan. Amen. Pakpakan nato ang Dios. Sumo ni among tubag re basi na kay dugang re. Gusto na ba kay additional dre or wa na? Sa liturgy na to, labi na og mukuan ta og kining sa ebanghelyo. Di ba naman ay ang Ginoo ta dito sa hunahon na sa kasing-kasing. Manay tawag nila minulde. Naman na sa liturgy kanang pagbasa gikan sa Santos ng ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa itubag
kana mayo kay kamaumo. Kaya na mo ba nga salamat sa Dios. At the end of the world, thanks be to God. Namana po, no? Kining ang kana nga pagpanguros sign na sa ato ang pagpangayo sa grasya sa Dios nga sa pagbasa sa ebanghelyo, masud sa atong hunahuna sa atong mga pulong o sa kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. That is the symbolism of that cross. Kung mangutana mo, Padre, kung di magmisa, ano sa may sa misa naman ta magminuldi, kanana minuldi lagi ko na napud ko pinakatay. Di na minuldi ha, tingli mo kaingon mo nga gitudloan mo padidinis nga minuldi. Dili. Sa liturgy na siya. Nga ang Ginoo ari ta sa akong hunahuna pulong kasing-kasing. Kung wa sa misa, Padre, unsa man ang saktong pagpanguros? Kung si Brad Joel ganina maingon nga sa iyahang kining practical kayo nga diskusyon o nindot kadyo sa mga scripture, ako logic, si Kristo mga igsoon wa gilansang si dinagom, wa sa dagom si Kristo gilansang mana adyo gagmaya ari kay si Kristo kadakos cross si Kristo ari gyud dinhi ngon dinhi mao gyud ni sakto. Ang kaapan lang nato usahay kay labi nagnatasbas no, natasban. Mauhot na manguros. Wala ba ta? Sa kananan di nagyay magampo. Mula bayog simbahan, ragwa manguros ta, kana mo biyahe ta, ako kana mo drive ko, biyahe ko, sa asa ko madto, manguros kay ta. Kay lagi gahom sa Ginoo ang sign of the cross. Kana manamin mo hindi ka buntag. Sus mo resepo. Hinimo ning naunga sa Dios. Oh, di ba? Ako anak sa Dios, ikaw ambot ka ha. No, kana no. So, ang pagpunguros usana nga naman tuod nga ang ubang relihiyon di man manguros. Nga naman kay tungod nila ang simbolo sa cross, simbolo sa kapildihan sa atong Ginoo. Di na mao. Ang history itself nagsulti nato nga ang crucifixion is the worst form of capital punishment sa Roman Empire. No, ang paglansang sa cross mao nang worst capital punishment nga ihatag isilot ngadto sa usa ka kriminal. Nan karon ang pinakataas nga punishment ang paglansang mo sa cross nga naman adya mo kalaay hunahon la ira sa bagunahon. Ang paglansang sa cross mao ang pinakabrutal og pinakasakit og pinakamakauuwaw nga naman kaysa di pa kay lansang papasaanon man ka, bunal-bunalan pa man ka. Ikaduha, pinakabrutal tungod kay dugay kang mamatay. Kay di man ka mamatay sa imong samad, mamatay man ka sa suffocation. Kay inig dupa nimo o cramps man imong ribs, no? Man di na ginhawa. Ikatulo, makauwaw tungod kay kung ilansang ka sa cross, hubo katanan. Sa aktual paglansang ni Kristo sa cross, hubo to siya tanan. Diba? Tayo ni katawas likod ay kabaan nga, bita joke ra. No? Ato laman po tapisan ang the iconography of Jesus Christ nga nas cross na itapis. Pero sa tinuod mga igsoon, hubo na. Ingon ana, ang simbolo sa kapildihan o brutality of the cross na nahimo na siya nga atong kadaugan, the victory of Christ on the cross, tungod kay nagmadaugon si Kristo batok sa sala og sa yawa. That is why the sign of the cross is the power of God within us. Nga ang simbolo sa cross, simbolo sa kadaugan ni Kristo
batok sa atong mga sala ug diha niya nang maong cross giluwas ni Jesus ang kalibutan, di ba? Magkanang mag-station of the cross ta. Mao na itubag na to. Mana mga igsoon, di nato ikauwaw ang cross. Adsa po ninyo mong tindog mo. Mana binuang na. Air po ka, Joyce. Air ka, kay. Katuliko ko. Mura buang. Adsa po. Kanang solimne. Grabe na bukadyo. Dako mga cross, Dredib. Abotikod. Ayaw, milosopor buka. No, adsa po. O sa ito ba? Era, no? Mani sakto. Naman ko yung mga igagaw ng mga Muslim sa Mindanao, kaya taga Mindanao mas nanay. Maadto ko sa ilang balay. Mga min pa dyan ako. Tinuod. Bisag asa na sila maabdan sa panahon sa ilang tingampo. Maglatag dyan nagmalong. Mo, mas katawan na ng ila. Kaya magludluhod. Tutuwad niya. Ang ato, kasimple ra kayo, dyan pa dyan manguros. It is because ang ato ang pagpanguros is a sign of devotion nga to sa Ginoo. Ang sa atong pagpasalamat. Taas naman po. O sige, sa to. Sige, Dire, thank you. Kani sa DYCC ni himo nis mga batanong ho. Bahin sa Youth Directory, unsa man ang function sa matag officers since dili man klaro kaadyo ang function sa matag usa. Kini gihata rin kasi siguro naglibog na sila sa ilang mga function, no? Sa kuan siguro ni usa man ni B. Pwede sa parish o pwede po sa vicariate. Sige. Actually, ang ganang function sa matag officers, amo pa dyan ang gihanay tanan. O para na mo ng CBL, pero next week, kay plan naman ni Kuya Marlon nga i-release na ang CBL by DYC sa Buntok. Buntok man ang DYC sa Good Victory. Amo na dyan lingkuran next week, arong mahuman si Ja, arong mapirmahan ni Bishop. Dito pa dyan na maklaro o gunsa dyan. Pero, sa katong na youth president ko, sa Sugod, amo dyan ang gibutang ang mga function na sa usa. Kay lisod man coordinator ng kompanyon, mag-away na, dapat ako ni ang presidente po o vice president. So, sa panahon na naghimihimo na migingana sa amo. So, sa karon, siguro sa karon, subay sa lamang mo sa kanang directory sa inyong parokya, naman na sa PPC po. Ingana sila mang bawa na ba sila ikaad. Basta kay, ag-release na mo ang CBL, final CBL, paningkamutan na mo, karon pa yung December, nga doon sa DYC sa Buntok. Ingana, kay maglingkod pa next week, arong mahuman na siya. Okay, thank you, Kuya Jopet. Na pa question sa DYC. Unsay buhaton sa mga nagduma sa mga kabatanunan aron magpabilin ang pundasyon sa pagpanerbisyo sa simbahan? Okay, salamat sa pangutana, Brother Anton. Medyo kundis patay. Mayong buntag natong tanan, mga kabatanunan. Good morning. Okay, para na no, as dugay na po na nagserbisyo sa simbahan, kung ano nang tingali, kahiusahan. Kana bang, atong dili nato kalimtan nga, dili competition ang atong gibuhat. Ang atong gibuhat diri is pagpanerbisyo. Dili pasikatay kay siya coordinator, si Jay President, si Jay Secretary, si Jay Vice President. Ug unsay atong nabuhat sa simbahan, mao toy atong indulhensya sa langit. Wala tay competition nga kanang ako superior kay ako'y coordinator, ako'y magbuot tanan, dili. Ang ato is magpadayon ta sa mainiton nga pag-alagad. O despite dili ta perpekto ha, usahay sa tinuod lang, number 1 musud si Satanas sa youth. Mag-away-away ta, magdinautay ta. Mao jud na. Tapos ang atong mga pride, syempre taas kog pride, pero ang problema is kinsa may naapektuhan. Ang una ang simbahan.
sunod ang atong mga kabatanunan. Unsaon na lamang po mga sumusunod, magsige ra ba tag recruit, di ba? Panguban mo sa youth ministry. Ang problema kay kita mismo po nga mga leaders. Mo nang dapat atong hunaw-naon nga dili competition, dili contest ang pagpanerbisyo sa simbahan. Dili ta perpekto, pero magpadayon lamang ta sa pag-alagad. Natural nang sa puton ta, kaputyon ta, kay dili mo participate ang uban, di ba? Mao ba dyan ay makaluya, mag-away-away na, and then, magpadayon ta sa pagpanerbisyo, ug nahigugma jud ka sa pagpanerbisyo sa simbahan, despite ana nga mga problema nga agian nato, magpabilin gihapon ta sa pagpadayon. No? Maura to og daghang salamat. Additional Ate Jess Celine, our Sige, secretary. good morning. If ever nga kanang nagdugay na mo sa ministry, namadyo nga, di ba, sa una, mainiton ta, labi na pilmero na itong pagsud na to sa ministry, pagsabot na to sa ministry, kanang, ug makasabot manggalita sa atong gisudlan, kanang, di ba, magdugay man ta, labi na sa mga, kuan pa dire, young pro. If ever makaingon na mo nga kanang, gikapoy na mo, or kanang wanay lami ni ingani kay ngani din sila, balik mo sa inyong rason nganong ningsud mo diri sa ministry, balik mo sa nganong ningsud mo sa ministry mo ra jud nganong naa mo diha, nganong naman ta diri kay mo serve ta ni God or mo serve ta sa mga batan-on to closer to God. So kung makaingon ta nga hawd na kakaadyo kana taas na kagkuan sa ministry, hantod ma-disappoint ra day ka, balik nga nung nisud ka diha or diri sa atong ministry mo to. Thank you. Okay. Usahay man good kay kasagaran mga batan-on karon, labi na parahan na mo bitaw ang kanabitawang dili adunahan. Kasagaran jud ana musud kay escape hatches nila ang ministry. Kanang takasanan nga sila mga trabahoon sa bay. So nga na manggalin yung rason nga ningsud mo rong namin takasanan nga di mo sugo ni mama ni papa. So nga na mo sa ministry, please find your purpose. And then, makita yung purpose, ng ninsod mo, maintain that purpose. Aron nga, mudugay mo sa ministry. Usahay manggod kay, usahay labi na karon nga, kaan generation, nga, musutag simbahan kay na mga lakaw, musutag simbahan kay maglaglaag, nga na dito musugos bay. So, find nga na ang purpose, and then maintain that purpose. Marad. Okay, so thank you so much, DYCC. So, napay question no, bahin sa mental health, ma'am. What are some warning signs of mental health issues that people should be aware of, especially the young people? Daghan man tag mga mental issues, no, unsa man mental disorders ang gimin. Road to makadyo. Issues, broad lagi. Kuan, kanang gamay nga disturbance nato, di ta katog, magpalpitate ta, maybe nana si Jai na disturbance sa imong mental health pero pwede pod na sa imong physical health because of the food nga imong gi-consume. Pero kasagaran jud ingana kung nana kay mga ingana nga signs kanunay ka masad, mas maadyo og muadto ta sa expert. Moduol mo sa inyong guidance counselor sa school. Musulti mo kanang mama o ni ahong na-experience, ingana kay para mas makamao mo manage guidance counselor sa school or kung naamoy kaila nga psychologist or psychiatrist adto mo. Kay kung mo resort ta sa social media, dili man lagi tanan diha tinuod. No, mag fact check pamanta. So, ang pinakaduol jud nato is the guidance counselor nga nasa inyong mga eskwelahan kung naa pod.
kay murag naglisod ko kay broad bitaw si Jana. Sige ma'am, thank you. Hapit naman mo. So kanina lamang nga pangutana. Okay. 12 di ay. So kani sa bahin ni sa pwede CFDE or praise. Unsay i-celebrate anang fiesta? Kamatajon or pagkatao sa Santos? Follow up. If kamatajon, nganong i-celebrate man sa kadaghanan, especially sa mga Katoliko, ang pagkamatay nila? Napay pangutan na lain, ano mausahon na no? O nganong mangnaay ribulto ang simbahang Katoliko? Okay, so siguro si Padre na lang akong ipatubag sa kapistahan. No kana siya sa paghandom ng kapistahan sa atong mga naiunang mga hero nga mao ang atong mga santos. Dre, pwede patubagon sa nako dre. Unsay i-celebrate sa fiesta dre, ang ilabang kamatayon or ang pagkatao sa Santos? Kana. Kining ato patubagon sila sa scripture nga kuan. Okay. Una sa ang sa scripture, kaya ron natay scriptural background niya. Ari po ko sa doctrine. Hello. Sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Hebreo, kapitulo 13, bersikulo 7, nga nagingon, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsan nila sa pagkinabuhi hangtod nga namatay sila og sunduga ang ilang pagtuo. So makato dre. Hebreo 13:7. 13:7. Okay, so na base sa scripture atong nabasa diri gingon nga Hebreo 13:7 gingon diri nga hinumdumi ang inyong mga pangulo, no? Kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila pagkinabuhi hangtod nga namatay sila og sunduga. So ang giingon diri sunduga. Mao nang ato kining ginahandom, no, ginahandom sa matag tuig. Giunsa nila ang ilang pagkinabuhi, no, nga mapaduol sa Dios aron kita makasundog nila. So mao nay nag-celebrate og kapistahan sa mga santos. So mao na siya. Oh. Unya gani dili lang gani moingon man ta ang pangutana kay na unsa man sa pagkamatay nila o sa pagkatao nila. So bisan sa birthday naagyapon sa ilang pagkatao, naagyapon tay gihandom sa mga santos nga natao, no? Kay ngano man natao sila niyan na tungod kay duna man lagi purpose ngano gipakatao sila. Aron sila mahimo natong mga ehemplo. Amen. So mo na siya. So siguro dre pwede nimo dugangan. Ari ko sa doctrine about usa toy pangutana kining unsa magajudoy ang fiestahan, ang birthday ba o ang kamatajon? Mga igsoon, natay mga santos nga mga martir, meaning gipatay sila. Og martyrdom is for me, not just for me, sa doctrine simbahan, is the highest form of sainthood. It is because giving one's life for the faith is the manifestation of concrete manifestation of your faith to God. Napoy uban nga namartir tungod sa ilahang pagka holiness of life, of course kana mga martir. Napoy na nasantos tungod sa ilahang pagkakugihan o San Isidro Labrador, namataywa, gipataywa, gipatay martir. Nauban nga pista sa iyang birthday, napayuban sa tradisyon na sa simbahan. Ibutan natog si Saint Teresa of Saint Teresa of the Child Jesus, Saint Teresa of Lisieux. No, na birthday ni ja. Napayuban sa mga martir ang ilang kamatayon. Tungod kay nga naman kay ang significant date
sa ilahang beatification o sa ilang canonization is naay sa ilahang kanusa sila namatay ug napoy sa kanusa sila na tao. Pero wa na si jay significance. Wa jud na si jay kanang kamatayon ba o pagkatao sa santos nga nagipistan sila, wa nay question. It is out of question. Ang angay ipangutana mauni. Suminaw. Ang angay ipangutana siguro ninyo mauni. Nganong nahimo man silang santos? Paghilo mo das kusina. Excited na mo mapakaon na mo. Salamat, no? Ang pangutana unta day ana mao ni, Father, nganong nasantos man sila? Ato bang giampuan ang mga santos? Mo nay angay na tong pangutana unta, the dates, ang kamatayon ba o ang ilahang pagkatao mao ipitsa silang kapistahan is out of question. The question should be, why is it that they are saints and do Catholics adore the saints? Unang tubag, nganong nasantos man sila? Tungod kay ngano man paminaw, nganong nasantos man sila? Kusog ba ta mamista? Unsay pangutan-on ta sa ubang reliyon, nganong magpista man mo? Kusog umista unya dili mo simba. Wa kay kaila kung isay lang ipamistahan. Tungod kay mga igsoon, ang mga santos kini nga mga tao nato nakashare man sila sa mga virtues ni Kristo. Pananglitan, ang atong patron San Pedro Calungsod, nganong nasantos man siya kay nakaambit man siya sa pagkamartir sa atong Ginoo. Kay ang tanan nga kasantos o kabuutan si Kristo man ana nag-iya ni ana. Kinsa man ang head sa tanang martir, si Kristo. Kay ang iyang pagkamatay sa cross mauna ang martyrdom. Si San Isidro Labrador sa iyahang pagsalig sa Dios o siyang kakugi, kinaiya na ni Kristo. Tungod kay nakaambit sila sa kinaiya o mga birtudes sa atong Ginoo, maong nasantos sila. Pagpanalipod sa simbahan, sa mga doktrina, sa mga irehis nga mga doktrina nga nagkaguba sa pagtuo sa uban. Natay mga santos nga nakigbatok sa mga irehis nitong unang panahon. Nayuban nga nasantos tungod sa ilahang kabright, sa ilahang scholarly nga work ug silang pag-ampo sa Ginoo. Tanan nga kinaiya sa mga santos gikana sa Ginoo. Paminaw lagi. Nakusog ra ba mo mangutana unsa di mo maminaw? Oh, ihadlok no. So sige, paminaw. Ngano man nga nahimo silang santos tungod kay nakaambit man sila sa kasantos, kamartir, kabuutan og sa pagpakita sa pagtuo diha ni Kristo. Way laing rason nga nahimo silang santos, dili sa ilang kaugalingon nga merit, dili tungod sa kaugalingon nilang kabuutan o kasantos, dili tungod ni ana apan tungod kay nakaambit o nakashare man sila sa virtudes, kasantos ug pagkamartir sa atong Ginoong Jesucristo. Klaro di? Very good. Kay kusog ra matang mamista. Ikaduha, giyon sa manato ang mga santos nganong batikuson man tas ubang reliyon nga gihimo ko natong Dios ang mga santos. Wa man tay Dios, sila ra may naghimo ni ana. Kay usar man ang atong Dios. Usa ka Ginoo sa tulo ka persona. Ang gihimo nato sa mga santos dili adoration, kay adoration is only for God. Ang atong gihimo is veneration. Hebreo 13:7. Hebrews 13:7. Ato silang givenerate
tungod kay ang ilang kinabuhi is exemplary. Nga atong sundugon ng ilang kinabuhi, dili tungod kay sila gipuli nato sa Ginoo. Maghimo maganitag monumento ni Rizal, ni Lapu-Lapu, magbutang imong picture sa inyong screensaver, pictures inyong uyab. How much more sa mga tao nga nangahimong santos tungod kay exemplary ang ilang kinabuhi. Dili man na sa ingon nga nagprosesyon ta ni San Isidro kay San Isidro gihimo atong Ginoo tungod kay nagpasalamat ta sa Ginoo nga gitagaan ta niining maong santos nga maoy sundugo nato ang iyang kinabuhi. Klaro di? Thank you. Ikaduha, natoy ikaduha nga ngano dunay mga Rebulto. So ngano na atay mga rebulto. Ang pangutana tanang bang rebulto giisip ba nga Dios? Ha? Maura ba nay kasagaran gamiton sa mga dili Katoliko? Kini mga Katoliko kandidato sa impyerno. Ngano kandidato sa impyerno? Una-una kay wa magtuman diha sa balaang kasulatan. Kay unsa may gingon diha sa balaang kasulatan? Diha sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 hangtod 5. Unsa gingon atong basahon paliw ko bro kay di ko kakita. Nga nagingon diri, ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga naa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abubhuan ako. Silutan ko katong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo gikaupat nga kaliwatan. So sa gingon ayaw pagsimba og mga Diyos. Unya gingon diya sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 16 hangtod sa 22 paliw ko brother. Deuteronomio 4:16 hangtod sa 22 nga nag-ingon, ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong simbahon, larawan sa bisan unsang babae ug lalaki, sa bisag unsang mananap o langgam o hayop nga nagkamang o isda. Ayaw ninyog simbaha ang adlaw, ang bulan ug ang mga bituon, mga butang nga gigahin sa Ginoo nga inyong Dios, alang sa tanang katawhan sa kalibutan. Son sa gingon, ayaw kamo pagyukbo o pagsimba sa larawan sa lalaki o sa babae. Unya, kaning Katoliko nga simbahan na may rebulto sa lalaki o sa babae. Sa ito patinuod tong aligasyon sa mga pastor nga mga Katoliko kandidato sa impyerno. Tinuod Tinuod. Tinuod dili. So kung wa tay nakatunan, posible mao nay atong tubag tinuod kandidato tag impyerno. No? Mao nang nakanindot kani ay ngun ani karon nga programa ninyo sa mga kabatanunan, at least makakuha mo idea. No? So dili ta maimpyerno kay tungod wa sila kasabot sa unsay giingon sa Biblia. Unsay giingon sa Biblia, ayaw kamo pagsimba sa larawan sa mga Diyos. Ang pangutana, unsa man di ay ning Diyos, ngano gidili man sa Diyos? Unsa nang Diyos? Atong patubagon ang Biblia. Matud pa diya sa 1 Korinto kapitulo 8 bersikulo 4 paliw brother. Sulad ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto kapitulo 8 bersikulo 4 nga nagingon, busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Diyos. Nahibalo kita nga ang mga Diyos dili tinuod. Nasayod kita nga usal lamang ang Dios. Sumoday na definition sa Diyos.
mga bakak, dili tinuod, walay girepresentaran. Mo na Diyos. Karong pangutana, kay nagbasa man ta kanina katong Exodus kapitulo 23 hangtod 5 nga ayaw paghimog ribulto. Tanan bang ribulto gidili? Ha? Tanan bang ribulto gidili diya sa Biblia? Hello? Hi! Atong pakpakan ng Ginoo mga kaigsunan. Tanan bang ribulto gidili sa Biblia? Dili tanan. Kung doon na may gidili, tungod kay kato mga Diyos-Diyos. So unsa tong Diyos-Diyos? Mga butang nga dili tinuod. Karon pangutana, wa bay mga ribulto gipahimo ang Dios? Ang tubag naa. Asa mabasa? Nakalimot na sila. Balikon nako. Asa mabasa? Unsang bersikulo ha? Ambot unsa. Lista. Exodus kapitulo 25 versikulo 18 hangtod sa 22. Palihog basa brother. Nga nag-ingon din kapitulo 25 versikulo 18. 22. Okay, gingon din. Sa isig katumoy sa tabon sa sudanan, paghimog duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan. Usa sa isig katumoy nini, himua ang mga kirubin nga unay gayod sa tabon. Kinahanglan nga ang mga kirubin magbukhad sa ilang mga pako aron mapandungan sa ilang pako ang tabon. Magatbangay sila nga magtan-aw sa tabon. Isulod sa sudlanan ang duha ka papan nga bato ug taboni ang sudlanan. Makikita ako kaninyo didto sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga naa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. Unsang imahe gipahimo sa Dios? Mga kirubin. Unsa nang kirubin? Hulagway sa mga anghel. Atong pagpaka ng Ginoo mga kaigsunan. So nagpahimo dahil mga kirubin. Ang pangutana, unsa may kalainan sa gitugot katong mga kirubin o sa katong bersikulo nga gibasa kanina nga ayaw paghimog larawan sa Dios. Unsa may kalainan sa ribultos Dios o sa mga kirubin? Ha? Nabay kalainan? Ang pastor ana magkurog-kurog basta pangutan una mo gana. Unsay kalainan pastor? Unsa may kalainan? Tungod kay mga kirubin dunay tinuod nga girepresentaran. Amen. Ang mga larawan sa Dios, mga bakak nga mga butang walay girepresentaran. Amen. Ingon ana raday ka simple pagtubag pakpakan nato ang Dios mga kaigsunan. Mao nang ayaw mo palinlang ha. Ayos dire. Katong kasagaran nga gamiton nila nga bersikulo nga mo nay ipuison sa mga hunahuna sa mga Katoliko kanang Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 hangtod sa 5. Mao nay gamiton nila o katong sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 16 ug 22. Mao nay kasagaran nila gamiton. So ang counter nato katubag ana ipangutana nato kay si San Pablo maoy motubag unsa ng Dios. 1 Korinto kapitulo 8 bersikulo 4. Exodus kapitulo 25 kanang kirubin ang nagsuguan na ang Dios. Ang gisugo niya na si Moses. Maghimog kirubin duha ka buok. Exodus kapitulo 25 bersikulo 18 hangtod sa 22. Gani ang pinakanindot mga kaigsunan diri sa atong simbahan kay dunay pasalig. Matod pa diha sa Kaalam sa Isjis. Unsay gingon brother Palihog ko basa Kaalam sa Isjis. Take note ha. Para di mo malinlang ana mga magsuri-suroy nga dili ingon nato. Kaalam ni Solomon. Kaalam ni Solomon. Kaalam ni Solomon. Palihog. Sulat Marisya Kwanjo tari kanon 6 Gis
nga nag-ingon dinhi, kining mga bulaang butang ug kun inyo kining tagdon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan, kun makakaton kamo nining pagtulon-ana, makahimo kamo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Buti pasabot kay gitugot sa Dios ang mga balaang butang diri sa atong simbahan na atay mga balaang butang. Kung isipon nato nga kini mga balaang butang balaan, isipon usab kita sa Dios mga balaan atong pakpakan ng Dios mga kaigsunan. Nindot dili. Mo na nakanindot nato mo nang kita mga Katoliko sama sa kong gingon ayaw gyud magbalhin bisan unsa pa ilang wali kay kita dunay chance nga mahimong balaan. Amen. Amen. Okay, so mo na nga akong tubag. So additional kaning pagpalig-on lamang pod kay kasagaran pod ako born again man ko sa una. So additional lang po ninako. Mangutan natud kininyo. Inyo bang gisimba ang larawan? Ha? Inyong gisimba? Inyong gisimba wa? Wa kasagaran gud sa Katoliko mo ko sa una inosente kayo. Pangutan na gud nila motubag mi dayog o. Munang ang tirada nila ato kunong gisimba ang mga larawan sa Katoliko. So, Catechism of the Catholic Church, no? Paragraph 2132. Mo ni lig-on kaayo nga nagpamatuod nga dili gyud ipasimba ang larawan. Ingon nga Dios. Kay na may 3 ka kategory, hyperdulia, dulia ug latria. So, paragraph 2132, page 487, Catechism of the Catholic Church. So, gingon dire, the Christian venerations of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototypes, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to the sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. So ang paghatag ko nimo respeto nga nasa imahe, gihatagan nimo ang nagprototype niya ng imahe na. So for example, si Mama Mary, nag-venerate ka ni Mama Mary sa iyang imahe. So imo pong i-venerate ang nanag-iya ni ng larawan na. Ang pagsimba alang sa Dios lamang. So religious worship is not directed to an images in themselves considered as mere things, but under their distinctive aspect as images, leading us unto God's incarnate. The movement towards the images does not terminate in it as image, but tends towards that whose image it is. So klaro di kayo mga igsuon. So unta kay kusog mo yung mga born again kusog kay monirada ug sa Kolosas 1:15. So atong basahon sulat ni San Pablo ngadto sa taga Kolosas kapitulo 1 bersikulo 15 nga nagingon, si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Mana mga igsoon, ang ato ang paghimo og imahen, ang purpose niya na scriptural gyud. Nganong maghimo man ta og imahen ni Kristo? It is because si Kristo ang dagway sa di makita nga Ginoo sa daan nga kasabutan. Ang pagtuo sa mga Hudiyo sa daang kasabutan nga once makakita ka sa Ginoo mamatay ka. Apan pag-abot ni Kristo, siya man ang the fullness of revelation, dili lang sa dagway sa Dios kundi kung unsa ang Ginoo. Nga ang Ginoo di ay sa gugma. One time din nangutana ni Pope Francis, Your Holiness, in these modern times, how can we see the face of God? What is the face of God? Ang tubag ra ni Pope Francis mo ni, the face of God is mercy. Dili inyong silingan nga si mercy. Namahiyaan nga mercy. Ang dagway sa Ginoo kaluoy. Nganuman, kay ang hulagway ni Kristo nagpakita kung unsa ang Ginoo nga tuwa sa langit kay iyang amahan. Ergo, aduna daytay katungod og ato pod nga responsibilidad ang paghimo
og imahin sa atong Ginoo. Ang balikon, naghimo magalitag mga imahin sa atong mga bayani. Sa pagtan-aw nato sa naong ni Rizal, kisa may gisalutan ang rebulto o ang realidad nga girepresentar sa rebulto. Of course, kung mutan-aw kas picture sa imong uyab, mukis kas picture sa imong uyab, kisa may mugikisan ang picture o imong uyab. Ang realidad nga girepresentar na nga picture. Ang way uyab, kisin yung mama. Simple nga logic mga igsoon. Ang atong gisimba dili ang kinulit nga imahin, kundili ang realidad nga gisimbolize ni ana nga imahin. Mauna nga aduna tay religious sacramentals. Halam na gani mga rebulto. Dili tungod kay sila ang atong gisimba, kung dili tungod kay kita nagatuo nga kini nga mga imahin adunay kamatuoran sa langit. Sama sa mga kirubin, mga anghel, kining mga santos. Si Mama Mary, magrosaryo ito, hikap. Nausahay lagi itong imahe ni kining San Miguel Arcangel. Niya si San Miguel kinamayawa sa ubos. Ang una ko nung nahilis, ang lubot sa yawa. Kay mora may maabot. Lari. Ayawa. Bago no. It is because we believe nga kini nga mga imahin adunay representante nga realidad dito sa langit. Mao na nga inig prosesyon nato sa mga imahin dili tungod kay nagsimba ta ni anang mga bato ug mga kahoy nga kinulit ginama sa tao, apan dili tungod kay aduna sila mga representante sa langit. Labaw na gyud ang imahin sa atong Ginoo. Kay siya gyud ang imahin sa Dios nga di makita. Ginoo gud nato. Ang Ginoo nahimo ba siyang tao? Tinglig nakalimot ta nga gihimo ta sa dagway ug kasamahan sa Ginoo. Mao na mga igsoon nga kung mangutan-on gali mo sa laing relihiyon nya kita ba dali ra ba gadyo ta matandog tungod kay wa pud tayo ukab-ukab sa tong Biblia, kini mo itubag. Exodus 23 mao man na ang ilang bira na to nga mga Diyos-Diyos. O matay Diyos-Diyos. Pagano man ang Diyos-Diyos, wala man ay realidad nga girepresentar. Apan nga rita sa Exodus 25:18, 22 na adiha nga mismo ang Ginoo naghatag o nagpasugo sa paghimo di ay og mga imahin. Og arita sa Kolosas 1:15 naa diha nga si Kristo di ay mao di ay ang imahin sa Ginoo nga di makita. Og ang mga santos nga tuang iprosesyon nga atong gi venerate dili na latria na, di ba? O latria dulia hyperdulia ka mamamire. Og latria ang sa Dios. Oh, dulia, hyperdulia kuan man na gining sa Greek man na nga kuan. Oh, Greek og Latin. Mao na nga kining mga santos nga atoy prosesyon na santos sila tungod kay nakaambit man sila sa kasantos sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na, last question for 5 minutes. Ako na lang may mutubag aron madali. Salamat brother sa inyong pagtabang pod. Mas majuning na atay mga ako siguro idugag gamay tuot katong kuan re para makongkreto gyud kay usahay na ba pilosopo ning ubang pastor mayon nga sigurado ba day mo mao nang naong ni Kristo. Muna pangutanaw sa nila. Sigurado mo brad mao nang naong ni Kristo brad. So gamitan nato ang versi kanang nasa sa Catechism of the Catholic Church na dinhi sa 1159, no? The sacred image, the liturgical icon principally represents Christ. It cannot represent the invisible and incomprehensible God, but the incarnation of the Son has ushered a new economy of images. Meaning, katungod kay ang Ginoo nagpakatao man o gitang mga tao gihimo man sa kasamahan
sa dagway ug kasamahan sa Dios, mao na kita, we have the economy of images, meaning nga ang pagrepresentar sa naong ni Kristo nagalain-lain. Correct. Dili tungod kay kinahanglan ha nga aduna ta uniform nga dagway ni Kristo. Wa na mao. Kuha na siya de. Genesis 1:26. Genesis 1:26. Palihog brother, basa. Basa brother, Genesis 1:26. Unya, miingon usab ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Subot ipasabot di ay katong ingon ni Padre, katong imahe nga kita mao ang larawan sa Dios. Mo na kung butang tag larawan diya sa tao, mo nay hulagway sa Dios kay ang Dios nagpakatao. Amen. And lastly, mao ni. Previously, kaniadto ko no, God walay lawas ug naong, dili nato marepresentar sa usa ka imahe. Apan tungod kay natawo man si Kristo, but now He has made Himself visible in flesh and has lived with men, nga nakig-uban o nakigpuyo uban kanato. I can make an image of what I have seen of God. Meaning, nakitang mga tao, aduna tayo nagalain-lain nga paghulagway sa dagway sa Ginoo, apan ang atoang unanimous o hiniusa nga pagtuo nga ang Ginoo kana. Kita gitagaan ta sa Ginoo, di ba? Sa pag steward, no? Steward sa tanang mga butang sa kalibutan, o kita nakaingon nga naay dagway ang Dios tungod kay si Kristo nagpakatao man og nagpakita siyang dagway og kasamahan dinhi nato. Og ari na ta sa atong, thank you brothers, dinita sa katapusan kay lami na kadong litson ning labay na. Katapusan ako na lamay motubag kay murag kini, this is not a matter of scriptural doctrine, it is a matter of church history. O sige, fire. Katapusang pangutana. Aligre ning pangutanahan. So kani kay sunod buwan kay December naman no. Oh, December. So yung utana na to. Sige, padayon. Madsutag na At araw. padyo na lamang ay bawo po dire. Unsa exact month or date nga nataw o gipanganak atong Ginoo? Kaingon sila dili daw tinuod ang December 25. Unsa man dayeg jud ko no? Kung arita sa kini, of course na sa scriptural basis, pero ang tubag ana gyud, it is about history. Oh. And tradition. Pangita ra tong si Kristo mao ang Okay, kini so kahayag. pangutana diha para di masayang ang atong lechon matag Pasko. Di gyud na masayang kay ngano si Kristo natao gayud kani taas ni siya nga topic kining December 25 no. Oh, pero muhatag ra taog, muhatag ra mi og gamay nga idea. Ngano tinuod ba si Kristo natao Disyembre 25? Ang tubag tinuod. Asa man atong basihan? Basihan nato diri ni San Juan. Si San Juan maguwang ni Kristo, maguwang kang Kristo og pila ka buwan? 6 ka buwan. Kanusa na tao si San Juan? June 24. Di kwintaw na to kay maguwang man si San Juan og 5 ka buwan ni Kristo. Unsay sunod sa June? December. Insakto, 6 ka buwan. Amen. Ang pangutana, ngano man brad 25, dapat unta 24. Dapat 24. Kana siya, nagbase na tana sa history. Kay dito sa mga Hudiyo, ang kustombre sa mga Hudiyo, pag-abot sa, kung si tawagan na sa Binisaya ng pagnaog sa adlaw, pag salop sa adlaw, automatic mo change ang ilang calendar date. Mao na siya. So mao na nga natao si Kristo sa panahon sa kagabion. Mao nang nag-change na ang calendar date nila. Instead nga 24, nahimo nag 25.
5. So nindot na siya nga topic, actually gitopic na ako na diri niadtong December, no? Pero taas man gud na siya. Kay magsugod maguta diya sa pagdeklarar sa mga anghel, ngadto kang Santa Elizabeth, ngadto kang Zacarias, hantod moabuta dito ni Kristo. Okay. So Ari po ta sa the history of why is it that it is December 25 nga ingnon ta nila brother nga pagano man sun god man ni sa mga Romanhon, di ba? Kanang December 25 is kuan na kining pista na sa sun god, the Roman god nga sun, Roman sun god. Oh, kana siya nganong December 25 man. Of course it is a matter of history. It is because ang atong gigamit ron is Gregorian calendar. Kung mangutana mo kano sa ang birthday ni Kristo, sigurado jud na nga ang kung basihan nato sa kining Gregorian calendar is 00 AD yun. Kaya di sa pagkatao ni Kristo kanang AD, it is translated into Anno Domini, the year of the Lord. Silbi na tao si Kristo kay iyahaman ang panahon, iyahaman ang mga tuig, mo nang siya gayod ang birthday sa kalibutan. O kana sa wa pa na tao si Kristo, wa pa pod gi-proklamar ang Gregorian calendar, mauna. Pero sa katong gisulti ni Brad ganina, kung imo jud nga imo hadyong kalkulohon og tinamban, mahug yun nga December 25 ang iyang birthday kay nauna magkatao si San Juan. Pero history wise mao ni nganong gitawag man tag Romano Katoliko? Mao nang inuton lang mga Romano man mo, di man mo taga Jerusalem, di man mo mga kaliwat ni Kristo, kay ang gitukod ni Kristo ang simbahan dito man sa Israel. Tinuod nga didto apan ang atong opisina tuwa sa Roma. Oh, mao na nga kining gitawag tag Roman Catholic Church, kay didto ang opisina nato tuwa na matay po dito si San Pedro ug si kinsa kisa namatay sa Roma ang duha ka haligi, si San Pedro og San Pablo, Peter and Paul dito. Nahimo na mga igsoon tungod kay ang Romanhon nga the Roman Empire sa panahon ni kinsa to nga emperador, dili ang imnon. Kinsa to nga emperor? Constantino. Tungod kay nanaghan na ang mga Kristiyanos bisan pa man og gipagpatay, gihimo niya nga official nga religion of the Roman Empire ang Christianity. Pagkahitabo niya na converter ang tanan mga Romanhon, nahimo ng Kristiyanos ug ang ilahang mga Ginoo-Ginoo, ang ilang sun god, kasi nga itong sun god nila Pesa kalimot ko. Basta kayo mo na. Naalis na sa kahayag ni Kristo nga mao ang kahayag sa kaluwasan, nga mao ang kahayag nga way pagkapalong. He is the Son of God, not just the S-O-N nga Son, but the S-U-N ang kahayag nga nagdanag sa kangit-ngit sa kalibutan. Mo nagipulihan. Of course, it is a matter of history sa Gregorian calendar. Og naa po din mabasa nato sa scripture, ato brother, katong sa Kristo ang kahayag nga way pagkapalong. Kristo ang kahayag nga pagkapalong. Na diha. Mao na ang history. Natubag ang gawan. May tatugnay. John Kapitulo 1, Juan Kapitulo 1 hangtod 4. Diha sa pulong ang kinabuhi o ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag diha sa kangit-ngit ug walay makabuntog niini
ug wala makabuntog nining kangit-ngit, ang Dios nagpadala manan ni siya. Si Kristo mao kahayag sa kalibutan girepresentar sa adlaw o gipulihan sa mga Romanhon ang ilang Dios nga pagano nga mao na ini si Kristo ang gihimo nilang adlaw kana nga December 25 ilahapon ang gihaom dito sa scripture nga mao ang birthday sa atong Ginoo. Nahog siya nga December 25 because Jesus is the new Son of the world that lights up the world. Pero kung mag-ingon kita og kanos agyud na tao si Kristo, na tao siya 00 AD. Kay iyahaman ang panahon, iyahaman ang katuigan. Oh. Ang kana nga pagrepresentar nato sa December 25, it is but a matter of history and of also it is a scriptural nga content. And I hope natubag nato na bisan pa siguro og unsang adlaw ma-fall ang December 25 ito bisan unsang adlaw, di ba? Pareha di ay December 25, Martes, Lunes, di ba ya? Motro-tro ba ya kada tuig? Para na reflection is it doesn't matter. Pero nindot yun nga natay kining base ato ang mga doctrine. Pero for me it doesn't matter because according to one Filipino song, araw-araw ay Pasko palagi. Sa Pasko rin ka mahimong buutan. Sa Pasko rin ka mahimong manggihatagon. Sa Pasko rin ka kamaong mo pasaylo. Sa Pasko lang pala tayo magiging mapagmahal sa isa't isa. Hindi sana ganyan. Ganito, di ba? Yun na. So, daghan ka dyan. Salamat, brothers. Araw-araw Pasko. Salamat. Ikaw muna, iba. Thank you so much, Brother Janice, SFDE, and DYCC, and Ate Colleen. So, this time is giving of the certificates and token.